Mga kabayan ng Korea Aerospace Industries ay nakikipag-usap sa Pilipinas tungkol sa posibleng pagbili ng mga bagong fighter jets, kasunod ng Seoul International Aerospace and Defense Exhibition 2025 na ginanap sa South Korea. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang hukbong himpapawid ng Pilipinas ay gumagamit na ng 11 FA-50 at umorder pa ng karagdagang 12 ng latest version ng FA-50 ngayong taon. Ngunit ito ay hindi pa sapat, kaya ang Pilipinas ay nakikipag-usap sa Korea Aerospace Industries, or KAI ng South Korea para sa karagdagang pagbili ng fighter jet, ayon sa ulat ng South China Morning Post noong Lunes. Ang mga talakayan ay kasunod ng Seoul International Aerospace at Defense Exhibition 2025, kung saan ipinakita ng KAI ang KF-21 Boramae multirole fighter nito. During the ADEX 2025 exhibition, pinalipad ng Korea Air Force sa Seoul Air Base sa Seongnam, ang kanilang KF-21 kung saan nakakuha ng pansin mula sa mga kinatawan ng iba't ibang bansa, kabilang na ang delegasyon mula sa Pilipinas. Ang KF-21 Boramae ay isang 4.5 generation fighter na idinisenyo upang ipangtapat sa J-10 at FC-31 ng China. Ito ay may dalawang makina na GEF-414, at ito ay isang semi-stealth na jet fighter. Ito ay nakadesign bilang isang air superiority, kaya ito ay magaling sa mga dogfighting. Tapos mababa lang ang gastos dahil mas mura ang spare parts compare sa gawa ng US at Europe. Ang problema lang dito, wala pa siyang pang-anti-ship at land attack. Dahil sa year 2028 pa magkaroon ng system para sa air-to-ground na kakayahan niya. Kaso no choice ang Pilipinas dahil hindi sapat ang kanilang budget sa F-16 Viper at Subjas 39 Gripen. Kaya baka ito na lang ang kukunin nila. Kung ito talaga ang kukunin ng Pilipinas, dahil maganda mag-offer ang South Korea, sa tingin ko wala namang problema. Dahil mayroon namang bagong version ng FA-50 ang darating na kayang gumawa ng ground attack at anti-ship mission. Tsaka may plano din naman ng AFP na i-upgrade ang lumang FA-50 katulad sa bagong version, kaya wala talagang problema. Pagdating ng year 2028, pwede din naman lagyan ng bagong system para magkaroon ng ground attack at anti-ship capability ang KF-21. Ang importante, makabili na ang Philippine Air Force ng malaking jet fighter tulad nito. Dahil taon ang binibilang bago ma-deliver ang mga unit. Tapos para may magamit na rin sa pagpatrolya sa West Philippine Sea. Kayo, payag ba kayo na ito na lang ang bibilhin ng Pilipinas? Comment nyo na lang sa baba. Anyway, hindi pa naman kinukumpirma ng Pilipinas na bibili na sila. Nagpapakita pa lang na interesado sila sa jet fighter at sa kanyang kakayahan. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.